Binago ni Simon ang kanyang tunay na mukha, ang sugatang puso ng isang tao na naliping ng galit at lapis. Sa gabing ito, siya ay haharap sa pinakapatugong pasyon ng kanyang buhay. Sa loob ng lamparang ito, dito matutunghayan natin ang mga kapalaran ng mga mapang-apit. Kapag ito'y sumabog, magwawakas sa kanilang kapangyarihan. Maria Clara, ito na ang katuparan ng aking sumpa. Ito na ang aking pag-iiganti. Don Simon, Ano yun? handa na ang mga tauhan. Sa oras na sumabog ang lampara, magsisimula ang Magaling. Ang kasal ni Paulita. Magiging hukay ng mga Kastila. Tama ka, Don Simon. Maraming salamat at ako'y aalis na upang magpala. Sige, maraming salamat. At sa isang ngiting may kasamang puot, itinalaga ni Simon ang gabing ito bilang gabing kuunaw sa bulok na lipunan. Habang nag-uusap ang mga rebelde, ay narinig ito ni Basilio. Magsihanda na tayo. Magsihanda na tayo para sa papalapit na labanan. Magsihanda na tayo para sa papalapit na labanan. Malapit na mabasag mga Kastila. Babagsak ang Kastila sa gabing ito. Mabuhay ang Pilipinas! Totoo ba itong naririnig ko? Nasaan si Don Simon kung may tanong ko sa kanya ng harap? Si Basilio, bagamat sugatan, ay may pusong hindi kayang magtulak ng kawalang awa. Don Simon! Narinig ko ang mga bulong na may binabalak ka sa kasal ni Paulita. Tama ba ang mga haka-haka, Don Simon? Hindi haka-haka ang iyong narinig, Basilio. Katotohanan ng lahat. At ikaw na nawalan ng lahat dahil sa pang-aapi ay dapat na sa aking panig. Oo, naghirap ako at namatay ang aking inang sisisa. Ngunit hindi ko kaya magdala ng kamatayan sa mga ibang inosenteng tao at mga kababayan natin. Inosente? Inosente, Basilio? Lahat sila inapi tayo. Lahat sila. Tapos ngayon tatawagin mo silang inosente? Hindi mo ko mapipilit. Hindi mo ko mapipilit. Umalis ka. Hindi mo ko mapipilit. Gagawin ko ang aking plano. Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin ko ang aking plano. Huwag mo akong pilitin, Don Simon, sapagkat ang paghihiganti kapag sinindihan ay sinusunod pati ang nagtataglay nito. Hindi angkop ang pagkikipagdigma at pagpapatayan upang makamit ang hinahangat mong kapayapaan at paghihiganti, Don Simon. Kung ganun, malis ka! Ang kasalanan hindi pinaparusahan ay lumalaki. Isipin mo, ang dami-dami na nilang ginawa sa atin. Sa'yo, sa lahat ng Pilipino. Tama lang ang ating gagawin sa kasal ni Paulita. Kaya kung hindi kita mapipilit, umalis ka. Sa mata ng lipunan, si Don Simon ay isang tanyag na alahero. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nag-aalab ang isang planong kayang rumipol sa lahat. Umalis nang walang paalam si Basilio at agad niyang hinanap si Isagani upang sabihin ang magaganap sa gabing iyon. Sa kabilang banda, naganda na si Simon para pumunta sa kasal ni Paulita, dala-dala ang kanyang regalong lampara. Isagani, hinahagip akong balita. Alam ko. Alam kong ikakasal na ang aking pinakamamahal na Paulita. Hindi, Isagani. Si Don Simon.
ay may binabalak sa kasal ni Paulita. Bakit? Ano ang kanyang balak? Si Don Simon ay may balak na pasabugin ang kasal ni Paulita gamit ang lampara. At sa pagkasabog ng lampara, magsisigusuban na ang mga nagre-rito. Ano? May binabalak si Don Simon. Kailangan kong magpadali doon. Mukhang napakasarap ng mga Don Simon, nagagalak po ako na ikay nakadado. Paano ito? Pakalita? Nagagalak din ako na nakadalaw sa inyong kasal. At may gusto akong ibigay sa inyo. Ito ay isang lampara. maraming salamat, Don Simon. Ay, napakaganda. Mamaya ay sisindihan at paandarin natin yan upang mas lumiwanag ang selebrasyon. Maraming salamat, George Victoria. Ngunit, bago ang lahat, gusto ko sindihan niya ang lampara niya sa pagtapos ng alas 12 ng gabi. Magkakaasa ka, Don Simon. Bueno, halina't kumain na tayo. Mabuti pa nga, tiya, at ako'y gutom na gutom na. Bago natin sindihan ang lampara, bigyan muna natin ng mas gabong palakpakan si Don Simon at ang Mga Ginoo Ginoo, atin ang sindihan ng lampara upang mas maging masaya at maliwanag ang ating pagpili. Ito na. Ito na ang hinihintay ko. Dito kayo! Magsitigil! Ano naman ang kagulan na ito? Bakit ka narito, Isagani? Sa pagkakaalam ko'y hindi ka imbitado sa kasalang ito? Don Simon, ang lamparang ito ang magiging sanhi ng kamatayan o kaguluhan sa gabi ito. Pagpatay? Anong pagpatay, Isagani? Tumalik ka, Paulita! Isagani, ibaba mo yan ang para na yan. Dahil isa, wala kang kaalam-alam. Baba mo yan! Hindi katarungan ang pagpatay sa mga walang Tumahimik ka, Isagani. Wala kang kaalam-alam sa mga Alam ko, Don Simon. Tumahimik ka, Isagani. Ginagawa ko ito lahat para sa iyo, para sa atin, para sa lahat ng mamamayang Pilipino na inaapi ng mga Kastila. Kaya ano ginagawa mo ngayon? Kaya wala kang kaalam-alam sa mga nararamdaman ko. Ang nararamdaman mo ay nararamdaman ko rin, Don Simon. Ngunit, hindi pagpatay ang sagot sa iyong nararamdaman, Don Simon. Isipin mo ang iyong mahal sa Huwag buhay. mong dinadamay ang aking mahal sa buhay. Hindi, isipin mo ang iyong mahal sa buhay, si Maria Clara. Kung gugustuhin niya ba na nagkakaganyan ka? Kung gugustuhin niya ba na pabayaan patayin ang mga taong walang kinalaman sa pagkatao? Kung gugustuhin niya ba ang mga pinaplano mo sa mga taong ito? May mas mabuting paraan, Don Simon. May mas magandang paraan, Don Simon, para sagutin ang iyong nararamdaman. Hindi, Maria Clara. Hindi. Hindi ako magiging halimaw. Ngunit sa kanyang pagkatalo, may binhing sumibol. Ang pag-unawa na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa galit, kundi pag-asa. Hindi sa lahat ng bagay ay nadadaan sa dahas, paghihiganti at digmaan. Mas mainam na hindi tayo magpadala sa matinding emosyon sapagkat kapag tinuruan tayo ng galit, madalas ay mali ang landas na ating tinatahak. Mula sa kanyang naranasan, natutunan niya na ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na tagumpay. Parandalian lamang itong ginhawa at mas madalas ay kapalit pa ang mas mabigat na kapamakan. Ang pinakamahalagang aral ay ang piliin ang kapayapaan at pag-unawa kaysa pumatol sa poot, sapagkat sa huli, ang tunay na lakas ay nasusukat hindi sa kakayahang lumaban, kundi sa kakayahang magpatawad at magbago.